30 years na Bubble Gang, ito ang show na hindi tumatanda. No, napansin niyo ba? And also, lahat tayo lumaki kasama ang Bubble Gang. Since 1995, bahagi na talaga ng buhay ng bawat Pilipino ang Bubble Gang. Marami akong pangarap. Let's say, for example, isang ultimate na dream ko to come up with a Dolphy movie. Akong gagawin. Ngayon, if it's someone like FLG, then all the more na gusto kong maging partner. Kasi I've been toying with the idea for a long time. And hindi ko alam kung sino na sa mga Quezons ang nakausap ko. Pero I talked to our writers sa creative group about it. And one of the closest na naging kasama o kaibigan ni Idol si Cesar Cosme. So sa kanya na i-open up. May latag na pero hindi ko pa pwedeng i-divulge kahit yung format. Pero it's going to be something different. And kung magkaroon ng may title ng tsaka pag nagkaroon ng clamor at saka pag nagkaroon ng time siguro. Tsaka pagka nagkaroon ako ng time to sit down with the Quezons, then maybe every episode is biro. Correct. Na you take seriously. Yeah. Yung sa'yo ba, yung, di ba sabi nga nila, sir, kanina, yung loyalty award, parang yung loyalty talagang... Kung may award nga sana, mas maganda. Or reward. Di ba, why not? Pero yung 30 years na yun, you never had doubt or you never parang plan to shift to another network? And well, I would say nagkaroon ng talks with other networks. And during that duration ng 30 years, I also did a show with TV5, di ba? Ginawa ko yung Killer Karaoke with them while still doing Pepito and Bubble Gang here. Tapos, when I started with Bubble Gang, meron pa akong show sa ABS before, yung Ready, Get, Set, Go. Nag-overlap pa siya. Tapos, nagkaroon ako ng... hindi na yung Tropang Trumpo. Nauna pala yung Tropang Trumpo, pero while doing that, meron pa akong Ready, Get, Set, Go. So, nag-overlap pa yung show ko sa ABS at saka sa ang dream ko kasi before was to break down the network wars, yung barriers sa mga networks. So, the plan was to explore kung anong pwedeng gawin, kung hanggang saan yung extent ng pakikipag-usap with other networks para both parties or all parties, kung maging dalawa o tatlo man yung mga networks sa papasukan ko o pagtatrabahuan ko, magiging okay. Pero it didn't pan out well. Yung sa ABC, yung sa TV5, okay, sige, nagkaroon ng chance. Pero with ABS, didn't come to fruition. Sayang. Okay. But yung 30 years sa'yo, ano yung meaning nun? Yung being a loyal puso? Growth for me. Kagaya ng sinabi ko, nakita ko yung yung pag-mature ng network hindi lang sa ethics, kundi pati sa yung technical approach na parang malayo nang narating ng television, especially dito sa GMA since I got here. And it's not because of me. It's because nakikita mo naman talaga yung effort talaga ng network to be number one, to be the best at what we do here. So parang yun, naging inspiration din for me to actually take care of the shows that I have and make sure na walang kagaya at saka talagang magtatagal. And alam mo naman, Bubble Gang, dito nga I had other shows na ginawa before na hindi naman masyadong nagtagal pero at least tumatak sa mga tao. No plans of slowing down after 30 years? But yung dalawang shows perfect for me. Parang madali i-balance. So, parang eto na lang dalawa mo. Siguro aside from this, magkakaroon ng projects outside of it. Siguro yung mga pwedeng gumawa ng movies, pwedeng gumawa ng mga limited series sa mga streaming platforms. Pero other than those two, wala pa akong planong idagdag so far. So marami ka pa palang gustong gawin? Marami pa. Kasi simula pa lang. 30 pa lang 30 years pa lang tayo dito. So, yung sabi mo kanina, maiksi pa, parang not enough. Hindi pa. Parang hindi pa natin nagagawa yung natin. Yung
prime ano natin. Hindi pa natin ipapakita yung Michael V. Prime. So, in terms of pure comedy, would you say na parang nagbago din siya in a way because of the changing times, ganyan? And alam niyo yan. And paano? Yan yung naging speech ko nung nag-accept ako ng isang kay Direk Joey Reyes na talagang mahirap na maging komedyante ngayon dahil sa restrictions at saka sa pagiging sensitive ng mga tao. Ang mahirap nga ngayon, pinapatahimik yung mga may utak para hindi ma-offend yung mga walang utak. Pero, talagang ganun eh. Talagang ganun eh. Kailangan nating harapin yun. And ang plano ko na lang palagi, yung plano, the main plan is to work around it. Kung ano man yung existing na mahirap na gawin at mahirap i-break, gagawa tayo ng paraan to get around it and find the fine line and touch it but never cross it. Pero may parang specific moment ba when you felt parang hindi na nag-work as well yung comedy mo? Ano yung mga ginawa mong things to... Marami. Simulan natin sa mga parodies. Dati, hindi ganun kahigpit gumawa ng parodies. Ngayon, ang dami ng mga rights, ang mamahal na ng bayad sa mga kanta, especially yung mga kanta na foreign at mga sikat. So, that was number one. Kaya ngayon, nakita mo, trickle na lang yung ginagawa namin parodies. Pangalawa, sensitivity ng mga pa-woke. Wala namang problema sa pagiging woke. Pero nakaka-visit yung mga pa-woke. Tapos yung rise of social media and the bashers. I mean, social media per se, walang problema. Kasi maganda yan eh. It's a way to connect people. Pero pagka may mga bashers na talagang walang gustong gawin kundi mang-bash. At saka manira at manghila ng mga tao pababa, may hirapan ka talagang umano. Pero, again, there's a workaround and that's what you always have to explore. Pagka nahanap mo yun, edi libre ka na naman. Pagdating dyan sa mga parodies, for example, kasi hanggang ngayon, nagpa-viral pa rin sila. It connects with the younger people. So, ano sa tingin mo yung secret doon? Ano yung mga workaround? I think number one yung music eh. Kasi napaka-universal ng music as a tool to communicate. So, pagka maganda yung music, maganda yung tugtog, parang dun pa lang, okay na, napapakam ka na, nagkakaisa na kayo. Lalo pa kung papartneran mo ng magandang lyrics. The reason why tumatagal yung mga parody siguro is because yung original na kanta, it talks about a single thing. Pero madalas sa mga parodies na ginagawa, it touches about different subjects and mas maraming tinatamaan. Kasi may groundwork na eh, maganda na yung foundation, maganda na yung kantang pinili namin para i-parody. So gagawan mo lang ng ibang approach and mas marami ng audience yun. So I think that's the reason. And hindi naman lahat ng parodies ko eh. May mga parodies ako mabababaw na minsan nga nagugulat ka dahil ginagawa ng mga netizens ng mas malalim na meaning. Eh hindi naman totoo yun. Hindi naman ganun yun. Minsan talaga itong mga pawok nagdudunong-dunong. Pero wala tayong magagawa eh. Kung gusto nilang ganun, tsaka kung magba-viral yung material mo because of those people and those explanations na ginagawa nila, okay lang. Walang problema. Pero as long as merong mga pwedeng i-parody ng mga songs, as long as may gumagawa ng kanta, I think yung parody will live on. Okay. So aside from the Dolphy biopic, meron ka pa bang gustong-gustong gawin Itong pa? 30th anniversary, dapat ilalabas na either yung Mr. Asimo na movie or yung Pepito Manaloto na movie. Now, I'm torn between the two kasi pareho kong gustong gawin eh. Kaya lang, itong Mr. Asimo, may script na to eh. Tagal na. Tapos, itong Pepito Manaloto, mas maraming nag-request. So, kaya lang wala pang script. Sinimulan namin gumawa ng script for the Pepito Manaloto movie, pero parang nagpa-fall apart eh. So, siguro in the meantime, ito na muna Mr. Asimo yung gagawin. I will bet on doing Mr. Asimo. Diba, so yung topics na discuss mo, mirror nga ng society. Pero parang I haven't, hindi ko napansin, parang hindi ka masyado nagpupolitika. Meron! Meron ba? Oo.
Minsan yung huli nga nag-viral, parang yung political dynasty sa amin ni Matt. Okay. Tapos palagi sinasabi namin, ano lang to ha, bubble gum to, joke lang to ha, hindi naman totoo to. Diba, palagi namin nasabi. But hindi pwedeng hindi touch yung politics. As much as I hate, hindi naman hate, dislike politics myself. Inevitable siya, especially pag panahon ng election. Ngayon, minsan wala nga tayong ginagawa eh. Bigla na lang tayong ididikit dun sa, iduduet tayo kay BBM. Diba? Like yung, tawag dito, yung subway system. Yan, at saka yung bago ni BBM ngayon na isumbong mo sa Pangulo. Parang dapat daw ibalik yung sumbong-sumbong kay Bongbong. Dahil doon, parang, di ba? na-predate namin by several years. Yung ginagawa ng Pangulo. Pero, it's entertaining. And at the same time, medyo creepy. Kasi di ba sa politics, parang hot button mga issues, parang minsan, pero trigger yung mga tao. Yeah, pero yun palagi yung I would think it's a hall pass na tinatawag. Wala namang hall pass dito sa Pilipinas, pero ano ba to? Parang VIP pass na meron ng mga comedians. Kasi once you do comedy, once you turn everything into comedy, supposedly, okay lang yan. Parang, huwag ka mapipikon, joke lang to, di ba? Tsaka, ang tagal na namin, 30 years na namin ginagawa to. Pag napikon ka pa, talagang pikon ka, parang gano'n. Pero, we still hold ourselves responsible para sa paggawa ng mga ganong klaseng sketches. Hindi kami basta-basta magsusulat ng alam naming makaka-offend. Meron na kaming sariling censorship. And kung may ma-offend man, or maging negative man sa appearance ng ibang mga tao, it's because of the other influencers na nagsasabing, hindi, ganito ang ibig sabihin mo. Kanya-kanya na interpretation. Dito i-follow up lang kanina kasi, di ba sabi mo, di ba you tried to bridge the network gap before but it did not come into fruition. Oo. How do you feel now that there's a collab between the two? Tamo yun, di ba? Inabot pa natin yung nawala pa yung isang station na parang, for me, it was a sad day. Kasi part din ako ng ABS-CBN eh. Doon ako nag-start eh. Nanalo ka pa din. Nanalo pa ako ng kotse doon. Buhay pa yung kotse, nasa ate ko pa. So anyway, it was sad for me na hindi nangyari yun. I wanted so much to be an instrument. I wanted so much to be a part of that bridge. Kaya lang, hindi nga nangyari. But there's always a next time. Siguro natuto na rin yung mga tao na hindi natin kailangan. Parang hindi nag-grow both networks or any other network. At saka yung mga artista, hindi mag-grow kung maiiwan lang sa isang network. Although, it doesn't hold true for me kasi tagal ko na sa GMA. But that doesn't mean, hindi naman ako nagtrabaho sa ibang networks. I still did. And yung experiences ko with those other networks kind of proves a point na parang pwede pala eh. Kaya lang, we just have to give it thought and time. Hindi na yung how about yung Vice at saka Bitoy film? Lagi niya sinasabi gusto niyang ka-work out. Yes, kasi kausap na namin si Annette about it. We're still working on it and as 2 years na yan. Oo alam mo naman si Vice busy rin naman yan tayo, busy rin naman tayo sa dalawang shows. And I think we just have to find the right project. Kasi wala pang nag-appear na na any script or any idea or any pitch na ipipresent sa amin at pareho namin nagustuhan. Actually, wala pa at all na pitch na natatanggap kami. Siguro kung meron, pagka nagsimula na ng pagbabato-bato yan, kaka-cascade niya, susunod-sunod. Thank you. Thank you. Thank you so much po. Ito na lang po with sir.